Gretchen Barreto, lusot sa kaso ng Lost sa Bungeros. Sa case po ni Gretchen, wala naman pong ebidensya na siya mismo ang nag-utos. Si Double A, haharapin naman niya ang kasong ito. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min, natawa matapos makaligtas sa mabigat na kaso ang aktris na si Gretchen Barreto. Atong ang inaabangan. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Nitong mga nakalipas nga na buwan ay nabulaga ang publiko nang idinawit ni alias Totoy o Jolie Dondon Patidungan ang aktris na si Gretchen Barreto ukol sa mga nawawalan sa bungero. Anya isa si Gretchen Barreto sa mga investor na kabilang sa kanilang samahan na Group A na ang itinurong mastermind sa pagkawala ng mga sabongero ay ang negosyanteng si Charlie Atong-Ang na kung saan inihayag pa ito ni dating DOJ Boyeng Remulla na mayroon silang matibay, mabigat at kredibilidad ang hawak nilang testimonya mula kay Patidungan. Ngunit sa panghapong programa ni na Christopher Min ay binalita nila ang napakagandang balita para kay Gretchen Barreto. At eto na nga po, napakagandang balita ito para kay Gretchen Barreto. Yun pong kaso ng mga Lost sa Bungeros kung saan idinamay-damay po ang kanyang pangalan, kung ano-anong akusasyon ang ibinato sa kanya. Eto, napawalang sala ng DOJ, nakalusot sa kaso. Yun ang maganda at Merry Christmas talaga ito para sa kanya. Isang magandang pamasko, magkakaroon na siya ng peace of mind kasi na yung ganito ay masangkot ka sa ganitong mga kakakaso. Sa katinding problema nito. Diba? Yun ang maganda kay Gretchen, never natin siyang narinig na nagsalita. Wala siyang sinabing anuman kahit depensa sa kanyang sarili. Si Attorney Alma Malyonga lang ang nagsasalita para sa kanya. Sabi nga natin, pag sarado ang bibig ng isda, hindi siya nahuhuli. Diba? Hindi gaya ng iba na daldal ng daldal, daldal ng daldal. Hindi naman pala kayang panindigan ng mga pinagsasasabi. Si Gretchen talaga, wala, hindi siya kumibo. Pinabayaan niya na ang hukuman, ang humusga sa kanyang depensa. Diba? Maganda to. Okay na okay itong ginawa ni Gretchen. Ayan, alamin natin ang reaksyon ng ating mga CFMers. Si Juris Doctor Channel, kahit nung unang lumabas ang balitang ito, ni minsan hindi ako naniwala man si Gretchen sa kaso. Mas nakilala kasi natin siya bilang peace-loving na tao, may malaking puso, namimigay pa ng love box, truck na bigas, at laging nakakaalala sa lahat ng panahon ng COVID. Miss Gretchen, beke naman, sabi ni Juris. Eto, tapos nauuna magpadala talaga yung mga taga-ibang bansa. Eto naman ang sabi ni Wating-Wating ng London. Promise, hindi ko na ito buburahin anak para wag ka magtatawa dyan. Maliwanag naman po kasi na wala namang direct sa mga nawawalang sabongero. Pero sa Pilipinas, my God, hindi na ako magtataka kung hanapin din kay Gretchen ang Garden of Eden. Baka nga pati forbidden fruit i-issue pa sa kanya. Oo nga naman, kahit ano na lang. Sa totoo lang. Tapos ito naman yung kay Miss Nags ng Belgium. Lagi silang present, may partisipasyon. Sa case po ni Gretchen, wala naman pong ebidensya na siya mismo ang nag-utos. Marami na po siyang pera, kaya sana po wag na po siyang ma-involve pa sa kahit na sino na may dubious dealings. It's better for her to just lay low and enjoy her wealth instead of risking her freedom. Tama. Sabi ni Paulo Balde na ngayon magpa-participate, kahapon brown out sa kanila sa Virac. Oo. Masaya po ako para kay Gretchen. Masayang masaya. Sabi ni Paulo Obalde. Totoo yan. Tapos sabi naman ni Eddie Letada, ang ganda po ng sinabi niyo, Nay. Kuntikom ang bibig ng isda, hindi siya mahuhuli. Yan ang maganda kay Gretchen. Tahimik lang, hindi tulad ng iba dyan. Ang daming kuda, wala naman totoo kahit isa. Diyan lang ako. Nako, diyan na lang baka ako mabato, sabi ni Eddie Letada. May utang panlima, di ba? Sa 10 sinabi, di ba? 15 mali. Okay, sabi ni Dan Clavesillas,
Maari pong palaban si Gretchen pero wala po sa itsura niya nagagawa ng masama sa kapwa. Ang mangiti pa po kaya, ang mangitil ito, ang mangitil pa po kaya ng buhay. Ayan, palaban, oo, pero hindi siya ganito kasama, di ba? Sabi ni John, kung ano po ang itsura ni Gretchen, kung gaano siya kaganda, ganun din ang kalooban niya. Yan ang nababasa ko palagi, sabi ni John. At saka, itong issue na ito, sangkaterba talaga ang yung mga pamilya, dinamay-damay pa. Sa patuloy nga ng kwentuhan ni na Christopher Min ay binalikan nila ang negosyanteng si Atong Ang na kung saan nilinaw nila na hindi basta-basta tatalikuran ng negosyante ang kanyang pagkasangkot sa mga nawawalang sabonghero. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Si si Double A, haharapin naman niya ang kasong ito, si Ginoong Atong Ang. Haharapin ito, hindi niya ito tatalikuran. Pero ang anak niya at ang asawa, na din, absuelto rin. Nahiwalay na din. Di ba yun ang pati mga pamilya nila? Lahat, oo. Buti na lang. At least, kasi dahil kung hindi talaga ito, ang maganda rito na maraming natutuwa para kay Gretchen kasi kilala nila yung tao ito na mabait. At maalalahanin, mapagmahal sa makasamahan. Ito yun eh. Kaya talagang nagbubuni lahat ng malalapit sa kanya. Maraming maligaya para kay Gretchen. Sabi ni Gyson Magdadaro, buti naman di siya kasama na kasi naiisip ko, pag na Colombia siya, di bagay ang beauty niya sa preso. Sabi ni Gyson, na Colombia, na kulong. Yun na ibig sabihin. Ang mga Gyson, di ba? Oo, pag na Colombia, di ba ganon? Mahabang proseso pa po ito. Mahaba. Sabi nga ng abogado ni Double A, di ba? Magsusumite pa ng MR, motion for reconsideration. Dadaan pa ito ng Court of Appeals hanggang kataas-taas ang hukuman. Hindi pa po natin alam kung ano ang kahihinatnan nito. Basta parehas na pagtingin ng batas sana ang umiral. Yung kay Gretchen, mahimbing na ang tulog niya kahapon pa dahil na-absuelto siya sa kaso ng mga lost sabongeros. At noong naman sinasabi niya, sumama ako nung una, yung namungunan ako. 20 kami. Pero wala akong kinalaman dyan. Hindi nga siguro niya nakita itong mga to eh. Diba? Lamang, kasi parang diba? Ay, naku, pero ang pinakapunot doon dito, makakatulog na talaga siya ng mahimbing. At wala na siya stress, matulog na mahimbing. Kahit marami kang pera, hindi mo mabibili ang mahimbing na tulog at ang kapayapaan ng kalooban sa totoo lang. Ano yung paikot ko kanina? Ano ang pinakamagandang cream? Di ba? Correct. Peace of mind. Yun ang pinaka-importante na anti-aging cream sa buong mundo. Di ba naman, Romel? World, talaga pang buong mundo talaga. Lahat tayo talaga. Oo. Ganun naman talaga dapat. Tapos meron kang kapayapaan ng kalooban, mamumuhunan ka pa ba? Siyempre hindi na. Andyan na yan lahat-lahat, diba? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!